Mga ka-highlights, malugod natin kilalanin ang isa sa mga pinakarespetadong MC sa larangan ng flip-top si Rapido. Kilala sa kanyang matalas na liriko, malalim na punchlines, at ang kanyang malakas na presensya sa entablado, si Rapido ay tunay na isang huwaran para sa lahat ng mga nag-a-aspire na MCs. Sa araw na ito, ating balikan ang ilan sa kanyang mga pinaka-epikong laban, kasama ang kanyang hindi malilimutang sagupaan sa PSP o Pangil sa Pangil Rap Battles. Kaya't maghanda at samahan ninyo akong balikan ang mga hindi malilimutang linya sa PSP. Ito ang all 3 rounds ni Rapido, pero bago yan, shoutout muna mga ka-highlights. Palaki ng palaki ang ating channel. Maraming salamat mga ka-highlights. Pa-like and share at mag-subscribe ka na rin ka-highlights. Sorry. Yo! Nung tinanong ako ni Pibus kung anong masasabi ko sa'yo, ang sabi ko, I do. Ibig sabihin, ginagalang kita. Tapos, nung tinanong ka, tinawanan mo lang. Ngayon, sa harapan ng maraming tao, gusto kong masungkit ang matamis mong oo. Ah. Tanggapin mo ang singsing na to. Tandaan ang ating pagmamahalan, nasa una lang mahirap. Pag nagtagal, pahirap ng pahirap. Tanggapin mo ako bilang iyong kabiyak. Mamaya bibiyakin kita. O, palakpakan naman dyan. O, sorry mo na, sa misis ko yan. Game! Paalala lang, mga Cebuano ha, bawal ang bastos. Maraming babae sa harap. Game! Alam ko sa laban na to, dala mo, bayag mo. Pero sa akin, manilang to. Kasi sabi niya, itong laban na to, magiging dikdikan. Sabi ko, paano nangyari yun? Yung kalaban ko, sikat. Sikat? Pwes paiibigin ko lang to sa battle, at pag nakuha ko na yung premyo, ibibili ko ng alaas, saka iiwan ko na itong dilat. Kita nyo? Para lang sa brilyantes, kaya kong iwan tong sikat. Oy! Bars. Kaya malabo maging dikdikan. Pokpokan, pwede pa. Bawal bastos ha? Kasi sabi niya, Kiki, ligin daw ako sa battle namin. Pwes Kiki, labutan ka sa sinasabi mo. Titi, yakin ko sa iyong titi, labon ka sa mga bara ko. Titi, di kita titi, pero ipapalasap ko sa iyo ang titi ko. Titi ko. Kita mo sa dami na narinig niyang titi, mukha tong natakam. Pinaramdam ko lang sa'yo gamit wordplay ko, kaya kitang ma-overcome. Ngayon, kaharap mo na mang kanor ng flip-top. Eto, tanong ngayon, did you come? Kasi wala kang dating. Lalo yung laban niya kay Shernan. Nandito kayo nun, di ba? Chalintik sa mga barang hindi pinag-isipan. After nung battle nila, sinisigaw ng mga tao, refund. Yun ay concept ni Shernan, yun ang aking nabuko. Pinaka-highlight ng battle, hinalikan siya ng tuko. Mga style nyo bulok, puro kayo pakulo. Sabi ko, bulok, puro kayo pakulo. Gusto ko na ngang ikat yun para yung kita ng flip-top ma-maintain na masagana. Kaso yung pagkakakat ko sa gitna, kaya yung masa nawala ng gana. Sobrang boring! Bonjing! Kahit mag-gym ka sa PSP, yung taba mo di na kayang matunaw. Papayat ka lang ng konti, pero mukha ka pa rin bakulaw. Oh! Mukha kang mastermind ng mga bugaw! Kita mo, tumatawa, mukhang guilty rin. Yung rap skills niya, Nicki Minaj, pero yung mukha niya, 50 Cent. Pero, kahit yung katawan niya pang bouncer, hindi ka pwede magbantay sa gate, baka si Pibus lalo mag-amok. Para ba naman Pibus? Kung sino-sinong Junjun pinapapasok. German cat pinapasok. Nakakapote pinapasok. Pati American Bully pinapasok. Gusto nyo ba real talk? Alam nyo bang kalandian niya sa apps na Tinder? Senior citizen na single na naka-wheelchair na kamukha ni Kiefer. Ang may lupang gold digger na stripper na mukhang street sweeper. Binabaladra niya sa cam yung labi niyang may subong titer at cleavage na may glitter.
Sinner yan sa mga cheaper. Pag yung price na ay bigger, ina-unzip niya na yung zipper. At pag highest na yung bidder, ina-announce niya na yung winner. Sabay maghuhubad na tong attention seeker at sasayawin niya na yung nag-trending nun sa Twitter, yung careless whisper. How ironic yung trabaho niyang work from home pero kaya niya mag-hands-on kasi gamit niya finger. Oy, finger. Bao. Pang type. Pero tama na. Masyado mo nang binibenta yung sarili mo, Magdalena. Mag-stay ka na lang dito kasi sa probinsya. Ako to yung best friend mo, si Ernesto. Ito'y kwento ng isang babae. Luxurya sa umaga, badong sa gabi. Ako to, si Ernesto. Nabalitaan ko raw, nagtatrabaho ka lang sa kabaret. Schedule mo 69, kumakain ng simento. Kabaret, 69, kumakain ng semen. To. Nung huling kumain daw ng simento, naputokan ka raw sa muka. 6 na putok, kaya yung sugat bumuka. Pero alam niyo ba nung laban niya sa kumo, kinikilig tong dalaga. Humalik sa hangin tong si Magdalena, sa boyfriend niyang doon niya lang nakilala. Binansagan kang kalapate, sa image mo tumama. Yung flying kiss mo ang taas, pero lipad mo mababa. Oy! Siya daw kasi yung tinuring na nag-iisang Isabel ng isa buhay na masyadong desperada. Tipong lumulunok ng pride, huwag lang masabihang tatandang dalaga. Willing siyang iputok sa loob. Magkaroon lang ng bata. Dapat pinapasabog sa loob mo, Isabel. Granada! Pero talo yan ng isa buhay kasi katwiran niya ang dami daw problemang nadagdag. Pero okay lang naman daw siyang matalo kasi sanay na siyang magpalaglag. Buong round 1 mo, pinakita ko lang na ikaw ay mentally, physically, pati love life mo matagal ng broke. Yung pagkababae mo, parang height mo ngayon, isa kang malaking joke. Maganda ka sa round 3, talagang paiiyakin kita. Hilingin mo na ako mag-joke. Pok-pok. Kasi ang moto ni Rapido, mga babae, lagi kong inuuna. Pero sabi niyan, hindi ko na siya kayang talunin kasi mga babae, lagi daw tama. Payag pa kayo, mga lalaki? Payag naman tayo kasi tingnan mo, nasa katawan naman eh, oh. Tama raw. Oo nga. Di ba? Sabi na nga ba, may baon na namang dugo jokes. Ayan, nakakaumay na mga letra. Sa akin binabato yung dugo jokes, ikaw nga itong nireregla. Pero sige, kumain ka hanggang maimpacho. Alam mo sino tumatawa dyan sa mga joke na yan? Yung mga katulad mong ignorante sa aral ng Kristiyano. Ayon silang bawal kumain ng dugo. Research mo aking answer. Walang sino mang tunay na Kristiyano mang kumakain ng dugo. Hindi lang sinabi sa ni Father. Oh, pero sige, kumain ka hanggang tumaba ka. Ilinya mo sarili mo sa mga linta, kuto, garapata. Wala kang alam kasi yung oras winawaldas mo. Ito yung mga tipong nagiging relihiyoso lang kapag dumarating na yung masayang piyesta at araw ng Pasko. Oh, ano sabi mo kay Akata? Nakita mo lang nakapolo parang sasamba. Kailan pa naging katawa-tawa yung formal na kasuotan? Sana compliments yung sinabi mo para di ako na-hurt. Palibasa sa inyo, pwedeng magsimba yung mga naka-crop top at miniskirt. Oy! Outfit check mga gar. Simbang gabi na mga gar. Oh. Huli ka ngayon, ha? Kayo mga magkakapatid kayo, nagkakaisa lang kayo pag meron kayong pinagkakaisahang tao. Kaya nga pagbotohan ng gulo-gulo nyo eh. Kayo nagpapatayan. Di ba? Grupo-grupo. Kayo ang dahilan kung bakit hanggang ngayon kumikita pa rin yung programang isumbong mo kay Tulpo. Oh, di ba? Mga magkakapatid daw na Kristiyano, pero sila nagdedemandahan. Pag-usapan natin yung case, yung tipong harapin mo face to face. Oh, di ba? Mga di na nahiya. Pati yung mga away magkakapit-bahay at magkakamag-anak. Sinasa publiko pa. Lahat damay-damay na. Akala ko ba, peace be with you eh. Paglabas ng simbahan, away-away na. Oh, di ba? Sa amin kasi walang demandahan eh. Kaya namin pag-usapan ng mahinahon. Pero balik tayo sa'yo ngayon, Panghe. Alam niyo bang tirador ng cellphone tong si Inday? Gusto niya nang mamahalin, ayaw niya ng chipipay. Pag nakakita niya ng cellphone naka-charge, agad niyang bumibigay. Lalo na kapag iPhone, literal niyang apple of the eye.
Oo, hindi ko ninakaw yung cellphone ni Rench na ipit lang sa bilbil ko. Huwag ka nang magpaliwanag, nagdidilim na paningin ko. Kung ikaw magiging ilaw ng tahanan, siguradong turn off kami sa'yo. Oo, eto yung patitipong para sa fame, pati kaluluwa itataya. Huwag lang puro rap. Lifestyle mo masyado ka ng pabaya. Inom, barkada, lalaki, yun ang ginagawa niya sa Maynila. Kung gusto mo ng room for improvement, o sige, tabihan mo ako sa hotel mamaya. 3 oras bibigyan kita. Lights off, lights on. Lights on para kitang-kita. Ipaparanas ko sa'yo yung pinaranas ko kay Lil Sisa, promise. Lalabas ka ng kwarto na nakangiti at masaya. Maiiba pananaw mo sa buhay pagkatapos kitang basahan ng verse mula sa Biblia. Yun dapat ang ina-absorb sa buhay at huwag ka mag-pretend. Hindi init ng katawan lagi ang sagot, luksurya. Kailangan mong words of enlightenment. Kaya nagiging normal sa mga babae yung sex eh. Dahil sa mga tulad itong walang kwenta. Di ba? Mga todo kandag sa TikTok, sa mga atensyon na itakam. Mang-aakit na mga lalaking kanilang inaasam. Umaasa na ang pag-ibig sa kanilang ipaparamdam. Pero pagkatapos ng 9 na buwan, bigla na lang magpo-post. Proud to be single mom. O di ba? Influencer ka, di ba? Dapat yung kasikatan. Influencer ka, di ba? Sa kasikatan, huwag ka magpakakulong. Dapat pinopromote mo awareness, wag lagi tinda mong bagoong. At hindi porkit wala ka pang anak, wala kang pake. Irespeto mo yung sarili mo. Doon nabibili pang lalaki, hindi sa pusod mo at daddy mong malaki. Ipagsabi mo sa mga babae, i-apply mo sa sarili mo para hindi ka magkamali. Huwag kang papayag na maaanakan ka lang dahil sa alak at kapusukan ng isang gabi. Okay pa, Cebu. Kita mo, siya daw ay atheist, pinagkasigawan pa ng sagad. Sa lahat ng atheist, ikaw lang yung nag-costume ng madre at napapa-oh my God. Pero game, pinersonal ako. Game na kayo. Alam nyo ba, siya daw ay strong and independent. Pinagsigawan pa sa crowd. Iniwan yung nanay, tumira sa ibang apartment, siya pa yung proud na proud. Nag-start from scratch, financially broke, talaga namang zero amount. Malaman lamang ko yung apartment, nasa loob din ng kanilang compound. Kita mo, pinagsiga. Tapos pagkain, inaabutan ka rin pala. Independent. Tunog maangas. Pero sa likod nun, iniwan niya yung nanay niya na sa gabi luhay pumapatak. Kaya nga brand name ng clothing niya, Unlock. Kasi nakalaya na siya sa responsibilidad bilang isang anak. Hindi ka magiging successful sa buhay kung lagi mong pipiliin umalis. Mananatiling nakakandado yung shop mo kahit gawin mo pa yung best. Maniniwala lang ako na unlock na yan kapag nasolve mo ang aking test. Samahan mo nanay mo kasi yun lang ang key of success. Oh, alam nyo ba naghirap yung tatay niya? Nung panahon nagdodominate siya sa battle, sabi niya, sana sinamahan ko na lang yung papa ko kaysa mag-rap. Hoy, Luxuria, ang sabihin mo pasaway ka. Huwag mong dinadahilan yung kultura para lang sa mga kalokohan mo. Kung may battle ka at uuwi ka ng madaling araw, ipagpapaalam mo. Ilang kwarto ng lalaki tinalugan mo gabi-gabi. Habang nag-aalala magulang mo, ikaw wala kang pake. Yung unikaihan nila mukhang sa motivation kinapos. Iniwan yung nanay at piniling maging malaya kahit manlimos. Bigati yung dahilan kaya yung tatay mo naghikahos. Pinangarap niyang makapagtapos ka pero dahil sa lungkot, siya una mong pinagtapos. Ouch! Liga rito, papaiyakin pa kita. Dito, pareho tayong nawalan ng tatay. Pero alam mo pagkakaiba natin, tinupad ko yung pangarap niya para sa akin. Binago ko buhay ko dahil alam ko yun ang kanyang hangarin. Sa ganung paraan, masasabi kong natupad ko pangarap ng papa ko para sa akin. Ikaw, hindi porket kaya mo ng buhayin yung sarili mo, yung lakas laging nasa kamay mo. Hindi lisensya yan para iwan mo magulang mo. Pag uwi natin ng Manila, puntahan mo kagad yung nanay mo. Tiyapusin mo. Habang buhay pa, alagaan mo para naman masabi minsan nakabawi ka na sa tatay mo. Ano dadahilan mo? Kaya lang naman ako nagsosulo kasi gusto ko maging malakas. At yung nanay ko, may iba ng pamilya. Yun nga eh. Kaya mas pinili ng nanay mong samahan niya yung anak niya sa labas. Kasi lagi kang nasa labas. Kita mo look sorry pero eto aking kutob na kung sino pa yung anak sa labas, siya pa yung may utang na loob. Aminin natin, minsan kaya tayo nagkakamali ng desisyon kasi nalulungkot tayo. Tama? Tama yun. At yun yung ginawa. Yun yung naisip ng tatay mo. Nung time na yun, kaya niya hiniwalayan yung nanay mo kasi nalungkot siya.
Pero ikaw, wala kang nagawang paraan para yung pamilya nyo muling mabuo. Separated from parents para daw matuto. Kakasama niya kay Hardy, ayan, nagpapakita ka na rin ng suso. Naturingang followers nung Hardy, pero sa magulang walang puso. Oy! Sinusundan pa yung yabak nung Hardy? Eh hanggang ngayon, palipat-lipat nga ng apartment yun palagi. Ikaw palipat-lipat ka rin ng apartment at mga lalaki. Yung location ng apartment mo, lumalarawan sa pagkababae mo. Makati! Oy! Alam nyo ba, habang siya kumikita... Pero alam nyo, nag-away sila ni Hardy. Yumabang na to, masyado ng pabebe. How ironic lang yung mga kababaeng mababa ang lipad. Nag-iiwanan sa ere. Diba? Ano sabi niya? Hindi ko raw siya kayang wasakin kasi matagal na siyang wasak. Hindi. Defense mechanism mo lang yan. Binibrainwash mo lang yung mga tao para pag umanggulo ko dyan, kunyari manhid ka, pero deep inside, sakit na sakit ka na. Ayan, nawalan ka na ng tatay. Hindi na nakapanatili. Sa kagustuhan niyang maging malaya. Ayan, inalisan ka ng haligi. Naliligaw na ng landas to. Hindi niya na alam kung saan siya pupunta unti-unti, pero huwag kang mag-alala. Meron ka pang nanay, may ilo ka pa ng tahanan, wag mo hayaang mapundi. Buong round 3 ko, pinaramdam ko lang sa'yo, pinakitaan kita ng malumanay na sermon. Ngayon, luksurya kung inaakala mong wala kang ginagawang masama, pero akala mo lang wala. Pero meron! 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 Pok, pok! Pok, pok! Pok, pok! Pok, pok! Time, 3 minutes.